Magandang hapon po sa inyo lahat mga kaibigan, mga kapatid. Ang topic po natin ngayon ay ang grace at works. Manalangin po muna tayo. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyong salita na nagbibigay linaw at totoo. Tulungan niyo po ako upang manawaan ang pagkaiba ng biyaya at ng gawa, upang hindi maluan ang inyong ebanghelyo sa sariling pagsisikap ng tao. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Mga kapatid, ito po ang pinaka mahalagang o importanteng bagay na dapat malinaw sa isang mananampalataya ay ang pagkakaiba ng grace at works. Dito po madalas nagkakamali ang marami dahil sa hindi po nila na unawaan maigi ang grace at works kung tungkol po sa kaligtasan ng pag-uusapan. Dahil maraming reliyon ang nagsasabi na kailangan mong sumunod sa mga ritual, kailangan mo ring magpakabuti o kailangan mo ring gumawa. Pero ang tanong, kapag hinaluan mo ng gawa ang biyaya, ito ba ay biyaya pa rin ayon sa Biblia? Ang sagot dito ay hindi na. Una-una, ano ba ang grace? Ang salitang grace sa New Testament ay nagmula sa Greek word na charis. Ibig sabihin, unmerited favor or libreng kaloob ng Diyos. Hindi pinaghirapan, hindi binabayaran, hindi deserve ng tao. Dahil ang sabi sa Ephesians 2 verse 8 and 9, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa upang ang sinuman ay huwag magpapuri. Napakalinaw ang talata na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, hindi po sa ating mga gawa. Ito po ay kaloob lamang ng Diyos. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi reward sa mabuting tao. Ito ay regalo ng Diyos sa mga makasalanang sumampalataya kay Kristo. Pangalawa, ano naman ang works? Ang works po ay gawa ng tao. Sariling pagsisikap, reliyosong gawain, pagsunod sa utos para maging karapat-dapat. Halimbawa, water baptism para daw ay maligtas. Good works para daw siguradong ligtas. Sumunod sa law para daw tanggapin ng Diyos. Ang sabi sa Titus 3 verse 5 ay hindi dahil sa mga gawa ng katwiran na ginawa natin, kundi ayon sa awa ay iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghugas ng bagong kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Hindi tayo iniligtas dahil sa mga gawa ng katwiran. Ibig sabihin, kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka kareliyoso, kahit gaano ka kadalas magsimba, hindi yan ang basihan ng kaligtasan. Ang basihan ay awa ng Diyos, God mercy. Pangatlo, hindi pwedeng pagaluin ang grace at works. Dahil ang sabi sa Romans 11 verse 6, datapwat kung sa biyaya ay hindi na sa mga gawa. Sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi na biyaya. Datapwat kung sa mga gawa ay hindi na biyaya. Sa ibang paraan, ang gawa ay hindi na gawa. Ito po ang verse na sumisira sa lahat ng mga nagtuturo ng faith plus works. Kasi ang sabi ni Apostol Pablo, kung ito ay sa biyaya, hindi na ito sa gawa. Kung ito ay sa gawa, hindi na ito sa biyaya. Napakalinaw. Ibig sabihin, grace plus works, imposible sa kaligtasan. Kapag nagdagdag ka ng kahit isang gawa sa kaligtasan, sinisira mo ang biyaya. Pang-apat, halimbawa si Abraham. Sa Romans 4 verse 2 to 5, sapagkat kung si Abraham ay naringganap dahil sa mga gawa, ay may pagmamalaki siya datapwat hindi sa harapan ng Diyos. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At si Abraham ay sumampalataya sa Diyos
at ito ay ibinilang na katuwiran sa kanya. Ngayon sa mga gumagawa, ang kagantihan ay hindi ibinibilang na biyaya kundi utang. Datapwat sa hindi gumagawa kundi sumampalataya sa kanya na umaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay ibinibilang na katwiran. Napakalinaw nito na si Abraham ay hindi inaaring ganap dahil sa gawa. Ang sabi, sumampalataya siya sa Diyos at ang faith niya ay ibinilang na katwiran. Pansinin din ang sabi, no? Sa hindi gumagawa kundi sumampalataya. Ibig sabihin, ang justification ay hindi gumagawa kundi sumasampalataya. Panglima, kung sa gawa ang kaligtasan, walang makakaligtas. Dahil sabi sa Romans 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng tao ay makasalanan. Kaya kung kaligtasan ay ibabase sa gawa, walang makakatayo sa harap ng Diyos. Dahil lahat tayo ay nagkulang. Walang sapat na kabutihan ng tao para tubusin ang sarili niyang kasalanan. Dahil sabi sa Isaiah 64 verse 6, sapagkat kaming lahat ay naging parang maruming bagay, at ang lahat naming katwiran ay parang maruming basahan. Kahit ang pinakamabuting gawa ng tao, kapag ginawang basihan ng kaligtasan, ay parang maruming basahan sa harap ng Diyos. Hindi sapat ang good works para iligtas ang makasalanan. Pang-anim, ang tunay na daan ng kaligtasan. Ang sabi sa Romans 3 verse 28, kaya nga sinasabi namin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Ito ang malinaw na konklusyon ni Apostol Pablo. Justified by faith apart from works. Hindi halo, hindi partnership, at hindi faith plus work, kundi faith hiwalay sa gawa. Dahil ang sabi sa Acts 16 verse 30 to 31, at sila inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? At kanilang sinabi, mananampalataya ka sa Panginoong Hesus at maligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Nang itanong ng bantay jailer, ano ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Hindi sinabi ni Apostol Pablo na magpabautismo ka muna, gumawa ka muna ng kabutihan, at gumawa ka muna ng mabubuti sa kapwa mo. Ang sagot ay mananampalataya ka sa Panginoong Hesus. Yan ang malinaw na sagot ng Biblia. Pangpito, ang gawa ay bunga, hindi ugat. Dito madalas nalilito ang marami. Totoo na ang mga believer ay gumagawa ng mabuti. Pero bakit? Hindi para maligtas, kundi dahil ligtas na. Dahil sabi sa Ephesians 2 verse 10, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Sos para sa mabuting gawa na inanda ng Diyos ng una pang siya'y atin lakaran. Pansinin ang order, no, mga kapatid. Sa Ephesians 2 verse 8 and 9, ito po ang nature of salvation, saved by grace. Sa Ephesians 2 verse 10, ito po ang good works, no? Unto good works, ito po ang bunga ng kaligtasan. Ibig sabihin, una ang kaligtasan, sumunod ang mabubuting gawa. Natural lang na gumawa ka ng kabutihan dahil ikaw po ay ligtas na, hindi kabaligtaran. Ang good works ay fruit of salvation, hindi root of salvation. Ang finished work ni Kristo ang basihan ng kaligtasan. Dahil sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, ipinaalam ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na inyo ay aking ipinangaral, na si Kristo ay namatay at sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan,
at siya ay nilibing at siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Ito ang ebanghilyong namatay si Kristo dahil sa ating kasalanan. Inilibing, muling na buhay. Yan ang nagliligtas na ebanghelyo. Hindi ang gawa mo, hindi ang effort mo, hindi ang ritual mo, kundi ang finished work ni Kristo. Number 9, kapag inaluan mo ng gawa ang biyaya, perverted gospel na. Dahil ayon sa Galatians chapter 1 verse 6 to 7, ako'y namamanga na kayo'y madaling lumayo sa Kanya na gumawa sa inyo sa biyaya ni Kristo patungo sa Ebanghelyo. Ito po ang Ebanghelyo na kapag hinaluan mo ng gawa, ang kaligtasan ay perverted gospel na. Ang pagdagdag sa grace gospel ay hindi simpleng mas ligtas. Ito ay pagpasama sa Ebanghelyo. Kapag sinabi mong mananampalataya ka kay Kristo pero kailangan mo ring gumawa, yan ay ibang gospel na. So mga kapatid, ang kaligtasan po natin ay nakasalalay lang po sa ating pananampalataya, hindi po sa ating mga gawa, dahil napakalinaw po sa Ephesians 2 verse 8 and 9 na tayo po ay naligtas lamang sa pananampalataya at sa awa ng Diyos. Salamat po sa mga nakikinig at salamat po sa salita ng Diyos. God bless po. Thank you.